Magandang umaga mga bata! Welcome grade 1 learners! Math is fun! Pagkatapos na ating aralin, ay matututunan ninyo ang paghahambing gamit ang katagang mas kaunti, mas marami at magkapareho. Magandang araw! Muli mga bata, ako nga pala si Teacher Evelyn. Mayroon akong kwento tungkol sa kambal na sina Ana at Ani. Sila ay namitas ng bayabas. 5 ang napitas na bayabas ni Ana at 3 naman ang napitas na bayabas ni Ani. Masaya silang umuwi pagkatapos mamitas ng bayabas. Naunawaan ba ninyo ang kwento mga bata? Meron akong tanong. Sino-sino ang tauhan sa kwento? Magaling! Ang tauhan sa kwento ay si Ana at Ani. Ikalawang tanong. Ano ang ginawa ni Ana at Ani? Magaling! Sila ay namitas ng bayabas. Ikatlong tanong. Ilan ang nakuhang bayabas ni Ana? Magaling! 5. Ilan naman ang nakuhang bayabas ni Ani? Magaling! 3. Magkaano-ano sina Ana at Ani? Okay, mahusay. Sila ay kambal. So si Ani at Ana ay kambal. Kaya sila ay magkaparehong magkapareho. Ating bilangin ang bayabas na napitas ni Ana. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bayabas ang napitas ni Ana. Si Ani naman, 1, 2, 3. So, 3 bayabas ang napitas ni Ani. Ang 5 ay mas marami sa 3. Tingnan ninyo mabuti. Ang bayabas ni Ana ay mas marami kaysa sa bayabas na napitas ni Ani. Ang 3 ay mas kaunti sa 5. Kaya, ang napitas na bayabas ni Ani ay mas kaunti sa bayabas na napitas ni Ana. Ang 3 ay magkapareho sa 3. Kapag etong 2 bayabas ni Ana ay ating inalis, magkakaroon na lang sila ng magkasing rami o magkapareho na bayabas. Kaya ang 3 ay magkapareho sa 3. Ang 5 ay magkapareho sa 5. Kung dadagdagan naman natin ng 2 pang bayabas, ang napitas ni Ani, magkakaroon sila ng magkasing raming bayabas. Ang 5 ay magkapareho sa 5. Pag sinabi magkapareho, magkatulag. Magkapareho ng bilang. Sagutin natin ang gawain. Paghambingin ang 2 larawan. Ikahot ang pangkat na mas kaunti at bilugan ang pangkat na mas marami. Okay, mula sa hanay A, pagmasdan natin ang mga larawan at ikumpara natin ito sa hanay B. Pagmasdan natin ang mga larawan. Sa unang bilang, mayroong 5 bilog. Ating ikumpara sa hanay B na mayroong 3 bilog. So ano kaya magiging sagot? Magaling! Ang hanay A ay ating bibilugan dahil siya ay mas marami ang bilang. At ang hanay B naman ay ating kakahunan pagkat siya ay mas kaunti ang bilang. O, ikalawang bilang naman, meron tayong 3 tatsulok. Ikumpara natin ito sa hanay B na mayroong 4 na tatsulok. Ating pagkumparahin. Okay. Ang 3 tatsulok ay mas kaunti kaysa sa 4 na tatsulok.
So, ang hanay A ay ating ikakahon. Samantala, ang hanay B ay ating bibilugan. Mahusay, mga bata. Ikatlong bilang naman. Wow, tumitibok-tibok. Merong mga puso. So, sa hanay A, may 5 puso. Samantalang sa hanay B ay may 4 na puso. Pagkumparahin natin. Okay. Ang hanay A ay mas marami kaysa sa hanay B. So, ang sagot sa hanay A ay bilugan. Bibilugan natin. Samantalang sa hanay B naman ay ating ikakahon. Ngayon, sa ika-4 na bilang, meron tayong mga pangkat ng parihaba. Sa hanay A, may 4 na parihaba, samantalang sa hanay B, may 2 parihaba. Ating pagkumparahin. Ano kaya magiging sagot? Okay, magaling. Ang hanay A ay ating bibilugan, samantala ang hanay B ay ating kakahunan. Mahusay, mga bata. Sa ika-5 bilang naman, ika-5, mayroong 2 bituin sa hanay A, ating ikumpara sa hanay B na may 3 bituin. Ano kaya magiging sagot? Okay, ang hanay A ay mas kaunti, kaya ito ay ating kakahon. Samantala ang hanay B naman ay mas marami, kaya ito ay ating bibilugan. Mahusay, mga bata. Okay. Meron tayong dagdag kaalaman. Ating ituloy ang ating pag-aaral, mga bata. Bilangin ang nasa larawan. Pagkumparahin gamit ang mas marami, mas kaunti at magkapareho. Ating pagmasdan ng pangkat A at ikumpara natin to sa pangkat B. Mayroon 4 na bubuyog sa pangkat A, samantalang mayroon 5 bubuyog sa pangkat B. Tayo ngayon magkukumpara. Tandaan, mga bata, kapag tayo magkukumpara, titingin tayo lagi doon sa unang pangkat. So, ang 4 na bubuyog ay mas kaunti, mas marami o magkapareho. Magaling. Ang 4 na bubuyog ay mas kaunti kaysa sa 5 bubuyog. Okay. Ikalawang hanay, ang 2 tutubi ay mas kaunti, mas marami, magkapareho sa 2 tutubi. Magaling. Ang 2 tutubi ay magkapareho kaysa 2 tutubi. Okay, meron tayong 6 na paru-paro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang 6 na paru-paro ay mas kaunti, mas marami o magkapareho sa 5 paru-paro. Pagkumparahin natin. Okay, magaling. Ang 6 na paru-paro ay mas marami kaysa 5 paru-paro. Mahusay, mga bata. Tandaan ninyo, mga bata, ang mas kaunti ay nagpapahayag ng mas maliit ang bilang ng mga bagay sa unang pangkat kaysa ikalawang pangkat. Ang mas marami ay nagpapahayag ng mas malaki ang bilang ng mga bagay sa unang pangkat kaysa ikalawang pangkat. Ang magkapareho naman ay nagpapahayag ng pantay o magkasing dami ng bilang ang magkabilang pangkat. So, naunawaan na ba ninyo, mga bata? Okay. Ngayon ay ating paghambingin ang mga bilang. Punan ng mas marami, mas kaunti o magkapareho, sapat lang. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Sulat, mga bata, ang sagot sa inyong kwaderno, ating pagkumparahin. Okay, tumungo tayo sa unang bilang. Ang 8 ay kumpara natin sa 10. Ano kayang sagot? Okay. Ang 8 ay mas kaunti sa 10.
Ikalawa, ang 7 ay mas o mag. Ang 7 ay magkapareho ng bilang sa 7. Magaling. Ikatlo, ang 5 ay mas marami sa 4. Ika-4 na tanong, ang 10 ay mas marami sa 6. Ika-5, ang 3 ay magkapareho sa 3. Magaling! At nakuha ninyo ang tamang kasagutan sa aking mga tanong. Maraming salamat mga bata at natutunan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Ako, si Teacher Evelyn, ay nagpapaalam na sa inyo. Tandaan mga bata, mag-aral lagi ng mabuti sa susunod nating pag-aaral.